at, magandang tanghali, magandang hapon o magandang gabi kung saan man sulok ng mundo. And 'yan po, maraming salamat po na binigyan ako ng pagkakataon this day na mai-share ko ang isang topic na na nagawa ko dati. And actually ngayon kasi dapat si Nanay Carol yung mag-share pero nagsabi kasi ng pastor namin na hindi available si Nanay Carol kaya ako daw yung mag-share. So, I think this is my second time in this month. Ayun, so ayun mag-share din ulit ako sa inyo. So, before ako magsa-start, teka lang po, paano ba 'to? Ito ba? Ayun. So, before ako magsa-start, um, bago matapos po ang buwan na ito, kasi yung topic natin or yung month natin is it's the month of February. So, in the month of February, 'pag sinabi natin February, more topic is all about love. So, maraming klase po ng love. Merong love na sa family, may love sa friends, may love sa mga partners, especially meron din tayong love sa Diyos. So, in this morning po, magfo-focus po tayo about love bago matapos ulit yung buwan ng Pebrero. Magta-tackle tayo tungkol sa love. So, ngayon, ang title sa ita-topic ko ngayon is God's life-changing love. So, God's life-changing love. So, alam natin, our young generations emotionally are very excited about love. Makikita natin yan kung saan tayo mapupunta. So, one of the hot topics today in our world is love. Even sa mga movies na makakuha ng attention ng mga audience. Movies that has stories are related to love. And alam nyo na ang love ay isang makapangyarihang emosyon. Ito ay isang makapangyarihang attribute ng Diyos. Ngunit maaari itong maging powerless sa buhay natin kung hindi genuine na love ang na-experience sa buhay natin. Naalala ko 'to way back year 2003, may sikat na kanta na entitled Where is the Love? Siguro sa iba alam na 'tong yung title na ito, Where is the Love? So ang content pala dito is ang content po sa song is ang pagkuha ng atensyon ng tao para sa kanila na tinatanong nila kung nasaan na ba ang pag-ibig. Kasi makikita natin sa mundo, bakit ang mundo natin ay puno ng violence, puno ng murder, puno ng hatred, discrimination, puno ng war. Meron pa bang love? At ang punto nila, ang solusyon sa lahat ng kaguluhan sa ating mundo ay love. Because the reality is, if love does not operate between the world and the human heart, hindi maiintindihan ng tao kung ano ang mercy. A person cannot understand what forgiveness is, kindness, hope, and patience. If you look at the news or even witnessing actual scenes, makasaksi ka ng mga masasamang gawain, mga violence, terrorism sa mga balita, criminality, immorality, and other acts. And the question is, people are not ignorante o inosente to love. Ngunit bakit walang pag-ibig na gumagalaw sa mga tao? Dahil magkaiba ang pagkilala sa secular or worldly na love kumpara sa biblical na love. And if there is true love that works among us, there is joy, there is peace, there's satisfaction, and there's victory. By nature, ang tao ay naghahanap ng pag-ibig. Kaya nga kung makikita natin sa mga pelikula natin ngayon, ma-comedy, ma-action, ma-drama, kahit horror, nakaka-boring ang isang pelikula kung walang love story. Kaya nga sa generation ngayon, nakaka-pressure kung meron kang partner or nag-e-express ka ng love sa iba.
'di ba? Nababasa natin sa Biblia dati sa Old Testament nung about ni Isaac at ni Rebecca, kung naalala niyo, nung nakita lang ni Isaac si Rebecca na sumakay ng camel, na love at first sight si Isaac. Even sa mga lolo't lola natin dati, sabi nila daw na uso yung hindi daw uso yung jowa-jowa, usap lang daw sa mga magulang tapos kasal agad. Pero sa panahon ngayon, pressure na, maraming pakulo, may engagement pa, may proposal pa, na meron pa silang pakulo na tinatawag nilang Valentine's, may monthsary, anniversary, tapos nakikita ng iba na kinikilig din, na gusto nilang maranasan din nila. Ang tao ngayon ay excited pagdating sa love. And yes, humans are designed in two aspects of love. Humans are designed to be loved, magmahal, or to loved or mahalin. That's the nature po. That's the nature. So we really can handle not being able to express our love and not having someone give us value through our love. And the only person who can fulfill that longing in your heart, in your love, is only God. So bakit nga ba ang mundo natin ay puro ng immoralidad, violence, death, and destruction? Kasi gaya ng sinabi ko, magkaiba ang worldly love or secular love at biblical love. And because we are united in God's love, ngayong araw na to, we're talking about love. So in the book of 1 John chapter 4 verse 19. So basahin mo natin. We love him because he first loved us. So before tayo mag-start, magdasal po tayo. Heavenly Father, in this day po, we open our hearts and our minds to you. Kami po ay andito, nakikinig po at tumatanggap po sa mensahe niyo po ngayong araw. As an encouragement na kami po ay nagmahal ng insakto. And we are so thankful, Lord God, na in this day, you use a messenger na kami Ginoo, kami o Diyos, that we accepted you wholeheartedly. And thank you for the wonderful day you gave to us. In Jesus' name, amen and amen. So, ulit po, 1 John 4 verse 19, we love him because he first loved us. So, God is the main source of a genuine love. Yan. Ang pinaka-source sa love is ang Diyos. Ang love ay hindi nagsimula sa pamilya, hindi nagsimula sa mga teachings ng mga institution o sa eskwelahan. Nagsimula ang pag-ibig sa Diyos. And the Bible says, God is love. And love is a very powerful, a love of our God. Kasi the Bible says it is powerful that because of God's love, He sent His only Son, Christ Jesus, to be crucified on the cross. Kung isipin niyo, sino ba ang ama na nasa tamang pag-iisip na nandito sa lupa na iaalay ang kanyang anak sa krus para lang sa kasalanan ng mga taong hindi niya kaano-ano. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, ginawa ito ng Ama. Makapangyarihan ang pag-ibig ng Diyos dahil kahit si Kristo, ibinigay niya ang kanyang buhay sa krus bilang kabayaran sa iyong mga kasalanan. At makapangyarihan ang pag-ibig ng Diyos sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay sa mga tao na tinatawag sa Biblia bilang mga kaaway mismo ng Diyos. Who is the king that will give his only son to pay for people who are his enemies? Sa kapangyarihan ng pagmamahal ng Diyos, ito ay ginawa ng Ama at ng Anak. Powerful ang love. So when it comes to love, there are 4 types
of biblical love. So i-re-remind pala tayo na there are 4 types of biblical love. Una-una is tinatawag nating agape love. So agape love, it is a divine or unconditional love. So it is a selfless love, it is a sacrificial love. Filial love is a brotherly love or friendship love. So magkaibigan lang na love. Storge is a familial love or a family love. And Eros naman is a romantic love which is a love between a man and a woman. Pero ang pinaka-importante dito is the God's love o tinatawag nating agape love. So yung agape love is the highest form of love. It's a selfless love, it's a sacrificial love, and unconditional love or commitment love. So meaning, love na willing mag-sacrifice, willing mag-commit, willing magbigay ng unconditional love. And reminders, meron pa rin reminder tayo. The agape is an unselfish love. Reminder po to about sa agape. So at that time, Christ was sent by the Father. Mababasa natin to sa Matthew, Mark, Luke, John. He was not thinking about himself. In fact, sa oras na magkasala ang tao, actually pwede siyang lumikha ng ibang tao eh. Walang mawawala sa Diyos kung lahat ng tao ay mapunta sa impyerno. Maari siyang lumikha ng ibang tao, ibang henerasyon, ibang Adan and Eve, at ayusin ang bagay na ito sa panahong itong upang hindi na sila magkasala. But because of God's love, this is an unselfish love. Hindi niya iniisip ang kanyang sarili. Iniisip niya ang kabutihan ng tao at ipinadala niya si Kristo. This is an unselfish love. Kasi nung pinako na si Jesus sa cross, he didn't think about himself. Sabi nga sa Biblia, iniwan ni Kristo ang kanyang trono sa langit. Ibinigay niya ito para sa iyo. Iniwan niya ang kanyang relationship sa Ama. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, 'di ba? Father, Father, why have you forsaken me? He was forsaken by the Father because of you. This love is unselfish because he gave up his life on the cross for you. He gave us his life on the cross for your sake. Kasi kung makasarili pa siya na Diyos, wala talaga tayong makukuha kahit na kaunti lang mula sa Kanya. Christ can add nothing. Christ can add no glory, even though the people may still be saved, be given the chance to be reconciled. Nothing can be added to God. Even in the time of Gethsemane, nung nagdarasal po, yung after hours of praying, he was arrested in Roman soldiers. And ang tatlo niyang hinubog niya, nimold niya, pinatatag at pinalakas ng mga apostoles, yung 12 apostles. Ito po yung unang tumakbo palayo kay Kristo. And his most trusted among the apostle na si Peter was also his betrayer. Isipin nyo. Kung si Christ ay nakabase pa sa kanyang emotion, yung sa kanyang nagbe-base pa ang kanyang love sa kanyang emotion, maaari siyang umatras anumang oras. Sabihin niya na ang 3 taon na hinubog kong mga disipulo, ang 3 taon ko sinabihan na patatagin nyo ang inyong mga sarili at sa mga anak ko. Sila yung mga unang nawala, 1 oras pa lang mula nang naaresto ako. 'Di ba? Yan yung sasabihin ni Jesus. 3 taon kong hinubog. Maari si Christ umatras sa kanyang plano niyan. Sa harap ng mga pilates, siya ay binugbog, nilalatigo ng tinik, sinisipa, dinudura, at pinakamasama ay hinuhubaran pa ang ating Panginoon. Wala siyang suot. Nagpakahiya siya dahil sa atin. At kung makasarili ang ating Diyos, hindi niya talaga ito gagawin kahit kaunti. Imagine,
Pagtawag lamang, imagine niyo, pagtawag lamang sa mga sundalo kung sino si Jesus. Paglingon ni Christ, tumba lahat mga sundalo. According to the Bible, even the angels of Christ can be called by him to defend himself. He could take the life of all the soldiers who opposed him. But as the Bible says, our Lord humbled himself. He remained humbled because he was thinking of you. He gave up everything on the cross. He gave up on his throne, his relationship, his life. Ang tanging bagay na hindi isinuko ni Christ sa cross ay ang buhay natin. Isa itong unselfish love. Isang love na may commitment. Isang love na all about commitment. He was committed until his death. Excuse me. At ah, at nung si Kristo ay nasa krus na, hinila ng mga sundalo ang kanyang mga braso upang ituwid sa pako, 'di ba? Makikita natin 'yon, mababasa natin 'yon. He shouted, "Forgive them, for they do not know what they are doing." Pero alam nyo, kahit kaunti man, walang pag-aalinlangan si Jesus na ipako sa krus. Hindi siya kailanman nagdadalawang isip sa kanyang ginawa. He never paused, hindi siya nag-pause to think or evaluate whether he was doing what he was doing was right. He never hesitated to carry the cross. At nang namatay ang ating Panginoon, hindi siya nagsisisi. Hindi siya nagsisi sa kanyang ginawa. Hindi siya nanghinayang. Kaya dedicated and committed ang ating Panginoon na bayaran ang ating mga kasalanan. To isang uri ng pagmamahal na may commitment at hindi mo matatakasan ang pagmamahal ng Diyos. Hindi ka makakatakas sa ganitong klase ng pagmamahal. The more you deny that He exists, mas pinapaisip mo ang Diyos. Dahil kahit ang taong tumatanggi na walang Diyos, nakikinabang pa rin sa pag-ibig ng Diyos. That's reality. No matter how much you run from God, avoid God's call, disobey God, hide from God, or even reject God, the truth is He continuously enjoys showering His love unto us. And that is the love of God. Siya ang source sa lahat. Pangalawa, you can never experience true love unless you experience God first in your life. So sabi dito, balik tayo. Ay, dito na ata yan. Ayun. So, balik tayo sa 1 John chapter 4, verse 19. We love Him because He first loved us. Malinaw dito ng dahilan kung bakit natutunan natin magmahal ay dahil tinuturuan tayo ng Diyos sa kanyang pagmamahal. Nauunawaan ng tao kung ano ang pag-ibig dahil una siyang minahal ng Diyos. At isipin nyo, kung hindi iniibig ng Diyos ang mga tao, hindi talaga malalaman ng tao kung ano ang pag-ibig. Wala talagang standards sa moralidad. Lahat ng violence, lahat ng chaos, lahat ng distraction, lahat ng hatred. Ngunit nakikilala ng tao ang pag-ibig dahil unang nagmahal ang Diyos sa kanya. At hindi maipapakita ng Diyos ang pagmamahal sa ibang tao kung ang Diyos ay hindi mo na maninirahan sa kanyang buhay. Because you can only understand the full idea of God's love once He is in your life. And you learn to truly love others once love grows in your life. Yes. Now, tingnan natin sa John. Yan. John po yan. Wala po yung first John po. Mali po yan. Typo lang po yan. So,
John chapter 4, 1 John pala, 1 John tama po. 1 John chapter 4 verse 7. So sabi ni John dito, Beloved, let us love one another, for love is born, or love is of God. And everyone who loves is born of God and knows God. So, ayun ni John, ang lahat ng nagmamahal ay tunay na pag-ibig. Ang tunay na nagmamahal ay ipinanganak na sa Diyos. So, there are two aspects we need to look at in our life. Una, dapat meron kang personal relationship. At pangalawa, dapat mas makilala mo pa, or you should get to know God more in your life. So maaring may personal na relationship ka kay Kristo, ngunit hindi mo pa ganap kilala ang Diyos sa iyong buhay. At kung ikaw ay isang Kristiyano at hindi mo pa lubos na nakilala kung sino ang Diyos sa iyong buhay, hindi talaga magpapakita ang pagmamahal ng Diyos sa iba. Kaya kahit sa mga Kristiyano, minsan nananatili tayong uhaw sa pag-ibig at hindi natin alam kung paano magmahal sa iba. Mahirap magpatawad at tanggapin sila dahil hindi pa ganap na lumalago ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Sabi ng John chapter 3 verse 16, alam natin to. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. The intensity of God's love, the extent of your God, as He described it, it's not just an ordinary na sinabi natin kanina, eros or filial love. This is an type of love na tinatawag nating agape love, which is the sacrificial love, commitment love. So love the world. Kung iisipin nyo ang lahat ng nilikha ng Diyos, ilan mga lang ang mga trillions of stars, planets, moons, sa outer space, ang Diyos maari niyang piliin ang kanyang mga malalaking nilikha niya. Ngunit dito siya nakatuon sa ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga maliliit na nilikha, which is tayo, mga tao. Well, actually, kung ang mga planeta ay may consciousness, may pag-iisip, may intellect sila o makakasalita sila, baka pwede silang magtanong na, Lord, in the greatness of your creation, why did you choose to love why did you choose to love man so much, no? At ang pinakamasama pa doon sa lahat na nilikha ng Diyos, ang tao ang kanyang minahal at ang tao pa mismo ang nag-disobey. Kaya nga sabi ni David, Panginoon, sino ba talaga ang tao? Ano ba talaga ang meron sa amin, Panginoon? Bakit ka naman masyadong nagmamalasakit sa amin? Beyond explanation, mas madaling maintindihan kung sasabihin lang natin na God is love, mahal ng Diyos sa pamamagitan ng isang sa pamamagitan ng isang personal relationship. Sabi ng Bible, whosoever believes in Him, hanggat ang tao ay walang personal relationship kay Jesus Christ, hindi niya maiintindihan ang tunay na pag-ibig at ang kalikasan ng pag-ibig. At hanggang wala ang likas na pagmamahal ng Diyos sa inyong buhay, hindi mo rin maibibigay ang tamang pagmamahal sa ibang tao. That's why our world is full of hatred. Alam natin the Philippines is a Christian nation in the name, filled with corruption and hatred and the other misdeeds. Bakit kaya? Because once your relationship with Christ is shallow o mababaw, the love you produce will also be mababaw. And the love that is not genuine comes from the enemy. And it is the one that brings distraction. First of all, once Christ is in your life, your love with Him is secure. Nothing can change your love for God anymore. So, basahin natin sa Romans chapter 8. Dito tayo sa Romans chapter 8 verse 37 to 39.
Ito po ay sinabi ni Paul, "Yet in all these things we are more than conquerors through him who loved us. For I am persuaded that neither death nor life, nor angel, nor principalities, nor power, nor things not present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created things shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord." So once Christ is in your life, you have received the love of God. The love of God now dwells in your life through Jesus Christ, and you will never be abandoned by that love. Basahin mo pa ang mga nakaraang verses kahit pa ang na kahit na ang mga kamatayan, gutom, sakit, kahirapan at hindi makapaghihiwalay sa iyo sa pagmamahal ng Diyos. Mananatili ito sa iyong buhay. But it doesn't mean na you no longer have to work on it, because once God's love is in your life, that love needs to grow. Dapat mag-grow ka sa love. Sabi ni Peter, grow in grace and in the knowledge of our Lord Savior Jesus Christ. The more na mag-grow ang love mo sa buhay mo through the grace and knowledge of our Savior, the more na mag-grow ka sa ating Ama. Now, accordingly to the study, ito po ay isang survey po and study po ng mga psychology or psychologist. Ang common reason po kung bakit ang mga kabataan ay madaling magpakasal, bakit maraming kabataan ang mabilis magpakasal ay dahil isa sa dahilan, hindi sila masaya sa mga pagmamahal sa kanilang pamilya. Isa sa mga dahilan kung bakit maraming kabataan ang madaling ma-involve o ma-engage sa masamang bisyo at mga gawain ay dahil kulang ang ilang pagmamahal na natanggap nila mula sa kanilang pamilya. Dahil idinisenyo ang tao upang mahalin at magmahal. Kapag kapag hindi maibigay ang pagmamahal kahit sa ating pamilya, hahanapin ito ng tao ng todo. At kapag hinahanap na ng tao, agad siyang huhulihin ng kaaway. Agad siyang iniaalok na parang pagmamahal, pero sa huli ay magiging dahilan ng pagkawakas. At isa sa makakatulong dito, yes, kahit ang tao ay mabigo sa kanyang pagmamahal, kahit ang tao ay nagkukulang sa ating pagmamahal sa mga bahagi ng pamilya, pero once kapag naging aware ka sa pag-ibig ng Diyos sa iyong buhay, malaki na itong tulong upang bumangon. Nakakatulong ito sa pagbuo ng iyong self-esteem, sa iyong value. I remember when I read the book of Matthew, Mark, Luke, and John, I remember John the Beloved. So si John Beloved po ay isa sa mga apostoles po. John the Beloved po, hindi po John the Baptist, kasi si John the Baptist is the cousin of Jesus. So John the Beloved o si John ay isa sa mga apostoles ni Jesus. Trivia, trivia pa nga tayo. Si John lamang, ito po trivia po, si John lamang ang binanggit sa Biblia na minahal ng ating Panginoon. Kaya nga tinawag siyang John the Beloved eh. Dahil siya lamang ang disipulo ni Kristo na minahal niya. Bakit kaya? Another trivia. Sa lahat ng writers ng Biblia, si John lamang ang nagsasabi niyan. Si Mateo hindi niya sinabi na mahal siya ng Kristo. Sinabi ni Mateo na isa siyang servant ng Diyos. Si Pablo din, sinabi niya doon na isa siyang servant. Pero si John, sa pagsulat niya ng kanyang letter, si John na tunay na minamahal ng Diyos, siya rin ang nagsabi niyan sa Book of John. Another trivia, sa lahat ng mga apostol, sa mga apostle, si John lang ang pinakahuling namatay. At sa lahat ng mga apostol, si John lamang ang hindi namatay sa persecution. He died
a natural death. That's how John is. The more you become aware of God's love, the more it really improves your life, your value. And once you are satisfied with the love of God, you will not be easily deceived by the world. You need to grow that love in your heart so that your love for other people will also grow. Ngayon tingnan natin dito sa tingnan natin kung ano ba yung mga characteristics ng isang tao ay puno siya ng pag-ibig sa Diyos. So mababasa natin to sa 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 7. Alam natin to. Kung paano mo malalaman na ang taong ito ay puno ng pagmamahal. So pwede niyo nating basahin. So love is patience. Love is patience. May mataas na pasensya, nagtitiis. Love is kind, tumutulong, hindi sa pilitan, kundi taos-pusong pagtulong. Love does not envy, hindi inggitera. Ano ang meron sa iba, masaya ka sa kabutihan niya. Hindi mo siya ida-down. Love is not boastful, that's not boastful. Hindi ka mayabang, bukas ang iyong puso sa pagpapakumbaba. It is not proud. Love is not conceited. Ang pag-ibig ay hindi ipinayayabang. Ay hindi ipinayayabang ang kanyang mga nagawa. Wala kang ipinagyayabang sa iyong pinagdaanan. So, love does not act or love it does yan. Love does not act improperly. Ang ang pag-ibig ay pala ay pipiliin mo ang tamang tugon mo. Hindi ka iskandalo. Yes, hindi ka iskandalosa, parang gano'n. Binabantayan mo ang binhi ng tinig sa iyong bibig at inyong mga kilos. Love, it is not selfish. Love is not selfish. Iniisip mo ang kapakanan ng iba kaysa sa sarili mo. Love is not provoked. It is not easily angered. Ang pag-ibig ay umiiwas sa pagtatalo. Hindi mo hinahamon ang isang tao, hindi mo pinapagana ang kanyang galit. Love does not keep no records from wrongs. Love does not keep records of wrongs. Ang pag-ibig ay hindi nagtatala o nag-iipon ng galit o kasalanan ng iba. Ang pag-ibig ay madaling magpatawad. Love does not delight evil but rejoice with the truth. Ang pag-ibig ay hindi nilalaro, hindi nandaraya. So normal lang ang magkamali, pero paulit-ulit na pagkakamali hindi nasukatan hindi nasukatan ng pagmamahal. Pero kung meron ka man sa mga bagay na ito, I mean, na-realize mo na kailangan mo pang pagbutihin ang iyong pagmamahal, huwag kang panghinaan ng loob. Gawin mong itong sukatan ng iyong pagmamahal sa Diyos. Ibig sabihin, hindi ka pa masyadong nag-grow sa inyong pagmamahal sa Diyos. Then challenge yourself. Lord, I need to grow in my love. The Holy Spirit is the one responsible for this in your life. So yan. So mababasa natin sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Alam natin to, the fruit of the Holy Spirit. No, yung sinabi doon, take part. The fruit, hindi siya plural. Hindi siya plural, singular lang siya. Hindi siya sinabi na fruits. Fruit lang ang na-mention doon. Hindi plural, just one, but it also mentioned doon joy, love, joy, peace, long-suffering, kindness. Because only one fruit of the Holy Spirit is being worked out in your life. At ang first na quality na sinabi doon, the fruit of Holy Spirit is love. Yung pinakauna. If there is love, there will be joy, peace, long-suffering, kindness. If there is love in your heart, you will be happy. Wala kang kaaway, wala kang magagalit, walang magagalit sa iyo, payapa ang iyong konsensya, long-suffering, magpakatatag ka. Ang pagmamahal ay tungkol sa pangako o commitment. Madali kang tumulong sa iba dahil may pagmamahal ka. You have a goodness, you are faithful, you are self-controlled when you have love.
That is why the greatest commandment is to love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your might. The second greatest commandment is to love your neighbor as yourself. It's all about love. At naniniwala ako ah, na isa sa mga tatak na tunay na mga tagasunod ni Kristo ay iyong pagmamahal sa iba. So kung tingnan natin sa John chapter 13 verse 35, sabi dito ni Christ, "By this everyone will know that you are my disciple if you love one another." Hindi attitude ng isang anak ng Diyos ang magalit, ang naghahanap ng alitan. Love. Isa sa mga batayan, oo, mahalaga ang teaching, ang doctrine, pero ang tunay na manifestation sa doctrine is love. Sabi ni Paul, kahit pakitaan mo ako ng gift, prophecy, tongues, faith, kung walang pag-ibig, walang itong saysay. And tingnan natin sa 1 John chapter 4 verse 12 to 13. No one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us and his love is made completely in us. This is how we know that we live in him and he in us. He has given us of his spirit. Ayan. So, God lives in us and his love is made completely in us. So, writing po o sinulat po to ni John para sa mga church. So, sabi ni John, if we love one another again po, if we love one another, that kind of love is sacrificial, unconditional, committed, and unselfish. If there is love among the church, the Spirit abides in us. And once God is among us, walking with us, the church become stronger. Magpakumbaba. Isaalang-alang ang kanyang pagkabigo. Huwag tayong manghusga, huwag tayong tumanggi. Isipin mo lang kung siya ay nagkamali, kung isang tao ay nagkamali, ngayon, baka hindi natin alam, ikaw sa hinaharap ay dalawang beses pa ka sa kanyang pagkakamali. Diba sabi ni Paul na huwag magyabang kung kaya mo. Dahil kadalasan ang nagsasabing kaya nila, siya rin ang unang nadapa. Imagine, sabi ni Peter, diba sabi ni Peter, Panginoon, kahit pa ako'y patayin mo, hindi talaga ako aalis. Nagyabang pa si Peter, kahit na umalis ang iba sa likod ko, hindi talaga ako aalis, Lord. Ilang oras pagkatapos sinabi ni Peter, siya ay pinakamasamang umalis. Sabi pa niya, hindi ko kilalang taong yun. 3 beses din niyang itinanggi ni Peter. Ngayon, oo. Wala tayong ngayon, wala tayong karapatan o bahagi na ipagyabang ang sarili sapagkat lahat tayo ay nagkakaisa sa iisang pag-ibig sa Diyos. We share that kind of of God's love because of his blood on the cross. Whoever we are that also do not accept others in their failures. And his love has been perfect in us. By this, we know that we abide in him. Once there is love in the church, we know that we are with the Lord, and the Lord is with us. So isipin nyo si Peter na nag-traitor siya. Imagine nyo, isa siya sa mga apostle ni Jesus, pinagkakatiwalaang apostle ni Jesus. Nung na-backslide siya, pagkabuhay ni Kristo, nilapitan siya ni Christ habang naguhuli si Pedro ng mga isda. Kumain sila doon sa tabing dagat. Imagine, 3 beses na nagtanong si Jesus na, do you love me more than this? Do you love me more than this fish? Yung una at yung pangalawang sagot ni Peter, yes, Lord, I love you. Diba? Pero bakit sa pangatlo umiyak siya? Kasi nagsisisi siya.
Kasi pinakita ni Christ kung gaano siya ka-love na binigay niya ang lahat na para kay Peter. Pero ang naibigay ni Peter, hindi siya nagsasacrifice. But since in the third answered, he answered it wholeheartedly. Sinurrender niya lahat. Ano nangyayari? Mababasa natin dun sa Acts, sa Romans ba Acts, na he saved and baptized 3,000 people. Imagine, ang tao ay nagbabago kahit naging traidor na. So lagi nating tatandaan that people can change kung lalapit tayo sa ating Diyos. And through His love, we can change better. And through His love, hindi lang tayo, pati yung iba ang pwede natin mabago. So magdasal po tayo. Heavenly Father, we are so thankful, Lord God, for this wonderful message. Lord, as you loved us wholeheartedly, that you sacrifice your life in the cross, you sacrifice your throne for us, Lord God. We accepted you wholeheartedly. We love you more, Lord God. Walang iba, walang iba, O Diyos, kundi ikaw lang ang nilalapitan namin, sinasamba namin. Salamat po sa mensahe ngayong araw at tinatanggap po namin ito buong puso po. Tinatanggap po namin ito sa aming isip, sa aming kalooban. And we will use it, Lord, as an encouragement to do the other things, to do the good things, Lord God. Kasi sa mensahe niyo po kami mabubuhay. Kami po, sa mensahe niyo po kami magiging strong, magiging heartful, Lord God, magiging wealthy, Lord God, magiging healthy, Lord God. And thank you again for your love and for your kindness. And thank you that you're always there with us. And we give you the love, the glory, and the honor. In the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen. Yan po. So maraming salamat po. Thank you so much, Brother Alvin. No? Pagka talagang pag-ibig ang pinag